Hi everyone! It's me again, Ate Rosie. So for today, i-share ko sa inyo naman kung ano yung mga basic requirements na document para sa pag-apply sa student visa dito sa Australia. So, pinakauna natin is passport. So, yung passport, madali lang na kunin sa online. If malayo yung mga branch sa inyo, you can get it online. And then, 10 years na yung valid nun, especially sa Philippine passport. And then, we have the passport size photo. You also have to take that one. Make sure you bring some. Kung kaya mo magkuha ng 2 set ng copy, I think yung 2 set ng copy, couple photos na yon. And then, we have the confirmation of enrollment, which is nakukuha natin yan kapag nakapag-down na tayo, nakapag-down payment na tayo, o nakabayad na tayo ng enrollment fee. So, yung sa akin, 120,000 ang enrollment fee. Pero after few months pa naman yan. Kasi, syempre, i-gather mo pa yung mga other small documents like yung mga certification mo, yung mga passport mo, birth certificate, yung mga basic one. Pero ito kasi yung mga main. And then, we have the Overseas Student Health Cover o OSHC. Yun na yung health insurance na kailangan mong i-provide kung pupunta ka dito sa Australia. So, meron tayong BUPA, NIB, and then Medibank. Pero yung sa akin kasi, ang nire-recommend sa akin is NIB. Yun kasi medyo cheap siya, pero halos maganda yung cover niya. As a student, okay na din siya. And then, we also have the Proof of English Language Proficiency. So, yun na yung English test. So, ang English test natin, meron tayong IELTS, may PTE din. Back then, I take PTE kasi they said, depende kung ano yung strength mo. Ako kasi okay sa akin yung essay. So, I take the PTE. Pero if you are not that confident sa PTE and then mas gusto mo yung IELTS, pwede naman. Yung passing grades natin doon is 6 overall grade. And then, ang next naman natin na kailangan nating document ay academic transcript and certification. So, kung mag-a-apply ka ng student visa dito, depende kung ano yung tinapos mo or kung ano yung certification na meron ka sa Pilipinas. Ako kasi, graduate ako ng Bachelor of Science Hospitality. So, yung sa akin, na kinuha ko dito is culinary. So, kung mag-a-apply ka as a nurse, kung gusto mo naman, kung gusto mo aged care, child care, depende pa rin yun sa transcript na meron ka. Dapat kasi connected. Minsan naman, nagagawa ng paraan, kahit hindi ganun ka-connected, pero nai-offer yung course na yon. Pero yung sa akin kasi, that time, sabi nila is kailangan kukunin mo yung course na napag-aralan mo na, like connected. And then, meron tayo ditong evidence of financial capacity. Yun yung pinaka-importante. And then, some of the applicants, nahihirapan sila. Kasi, kailangan mong i-prove sa government, dito sa Australia, na capable ka na pag-aralin yung sarili mo or capable yung relative mo na suportahan ka sa pag-aaral mo dito. So, pwede kang makakuha ng proof of statement kung meron ka sa bangko na pera. During my time, naka-leave kasi yung show money. So, kailangan mo lang is makahanap ka ng mga tao na mag-i-sponsor sa'yo. No need to no need to transfer the money sa bank mo. No need to say that, oh, I have this much of money. But you just need to find someone na mag-i-sponsor sa iyo, willing, like bibigyan ka lang niya ng letter na nag-i-sponsor ka niya sa time na kailangan mo ng help. So, yun yung nangyari sa application ko before. And then, kung meron ka namang bank statement, you can use that one as well. Or loan letter, you can use that one as well. Kung meron kang business, mas maganda kasi magagamit mo din yan. And then, statement of purpose. So, kailangan mo sabihin sa statement na yon, ano ba yung reason bakit ka mag-aaral sa Australia? Bakit mo pinili yung Australia? Ano ba yung plan mo after mo makagraduate? Are you gonna stay in Australia? Or uuwi ka ba ng Pinas? Pero yung time ko kasi, they advise not to say na mag-i-stay ako ng Australia. Ang sinabi nila sa akin, ilagay ko sa statement is, ang gusto ko is personal growth talaga. Na experience lang to, it's just my stepping stone kasi kakagraduate ko lang. So, yun yung nilagay ko sa statement of purpose ko.
And then, resume. Kailangan din natin ng resume para malaman nila yung history ng work mo. Kung meron ka ng work. Pero since ako kasi fresh grad ako before, ang nailagay ko lang doon is yung mga teacher ko before and then yung OJT ko, yun yung mga nailagay ko. So, okay lang din yun. And then, we also have health and character document. So, kailangan natin ng health examination and police clearance. Very important na document na kailangan nila. So, yung sa akin, back then, I spent 10,000 or 15, I think. Kasi kailangan ko pang magpa-pregnancy test. And then, kasama na din dun yung vaccine. Hindi ko lang alam kung magkano na ngayon, pero definitely, hindi pa ganun ka big yung difference. And then, we have the dependent family documents. Kung meron kayong asawa na o mga anak, you can bring the marriage certificate or, provide the marriage certificate and then the birth certificate ng mga kids. Very helpful yan, especially kung nagpaplano ka na dalhin yung mga kids and your whole family sa Australia. I don't know much about the process, pero hinihingi din yon kapag mag-i-student visa ka. So, yun lang. Thank you.